Drama ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Nagmumula sa Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IDC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Here's Mindanao. Saan man kayo naroon, ano man ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan sa araw na ito ng Huwebes, Agosto 18, 2016. At makakaagapay pa rin natin sa ating People's Television, walang iba kundi si Mr. Audrey Goriseta. Mr. Audrey, good morning. At dito naman sa ating Radyo ng Bayan Studio, ang wala pa rin kakupas-kupas na luningning ng Antipolo Sete. The girl with a dimple in every smile, my co-anchor lady, Miss Zarina La Porcelana Luzuegro. Miss Luzuegro, good morning. Parang may gusto ka pang ibang Hindi, sabihin may slip of the tongue. Hindi Okay. nawawala yan. Okay. Good morning ka, Francis. Good morning din po sa ating mga tagapakinig at nanonood ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Sa loob po na isang oras, samahan nyo kami na pag-usapan na may init na issue dito po sa ating bansa. Live kaming napapanood ngayon sa PTV4 at IBC 13. Live streaming naman po sa www.ptvnews.ph at maaari nyo rin pong i-download ang aming PBS Radio app o PBS Rap sa inyong mga App Store. At kung gusto nyo naman po na makilahok sa aming talakayan at pagbati, maaari kayong mag-text sa 0922-358-2679. At ang inyo naman pong kaagapay, Francis Cancino, nag-aanyaya. Sama-sama tayo till 7 o'clock in the morning sa kabuuan ng ating Thursday edition. Kalakip ang pagpapakawala natin ng malawakang paglilingkod ng pambayan, paghimay, pagsuri sa ilang mainit na isyong nakaguhit sa ilan nating mga pahayagang pangumaga at ang ating po namang talakayan sa ating hapag ng talastasan. At para sa kapakanan ng ating mga listeners sa DZRB Radyo ng Bayan 738 on your dial, kami po'y masusubaybayan nyo rin sa lahat ng 33 himpilan ng Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan Luzon, Visayas, Mindanao, at worldwide sa pamagitan ng audio streaming. At sa atin naman po mga texters and viewers, please, nakikiusap ako, huwag kalimutan ang inyong mga pangalan at addresses sa bawat mensaheng ipadadala ninyo. In fairness, baka po hindi mabasa ni La Porcelana ang inyong mga mensaheng walang pangalan at address. And please, keep it short and simple. A beautiful Thursday. Good morning ka, Francis. Okay. At napakaganda ng araw ngayon. Nakikita na sisilayan na natin ang Haring araw. sinag ng haring araw. Haring araw. Ayan. Okay. At siya nga pala, before anything else, ayaw nating makalimutan at lend me your ears, mga kaibigan. Today, bibigyan natin ng puwang ang first 50 days ng panunungkulan ng ating Pangulong Rodrigo Duterte. August 18, August 2016. 50 araw na po na nakaupo bilang Pangulo si Pangulo Rodrigo Duterte. At may palalabas na short documentary sa mga accomplishments ng Pangulo. Ilang minuto yun, Jervon? 30 to 40 minutes yata. Wow. Okay, but that's, what is important there, mailalarawan doon Yung content mismo, no? yung mga ginampanan, ginawa na niya sa loob ng 50 araw ng kanyang panunungkulan. Tanong ko, kasya ba?
kasya kaya doon sa 30 to 40 minutes? Well, kakasya yun. Dahil yung mga salient Sobrang dami. feature lang naman siguro ang yung ilalatag. Inihanda yan ng Presidential Communications Office. At sabi nga ng ating buting secretary, alas 12 ng tanghali ngayon. Ilalabas. I-feature na yan sa lahat ng, subaybayan nyo sa Radyo ng Bayan, subaybayan nyo sa PTV4, subaybayan nyo sa IBC 13. Yes. At para na sa ganun meron tayong mapupulot. Ano ba? Nangyari ba talaga? Totoo ba ito? Maganda. Ano ang nagiging resulta sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? At syempre Zarina? kasama din po natin yung RTVM Yes, na of talaga course. laging nakatutok sa lahat po ng events ng ating, mga pagkilos Pangulo. ng ating Pangulo. Yes. Ano yung favorite mo? Ano Yung yung favorite ka sa lahat ng mga nagawa niya? Aba, itong fight against drug. Yes, double Wala barrel na akong ibang operation. minute sapagkat for the past 6 years nang nakalipas na administrasyon, ni minsan, wala tayong narinig tungkol sa droga. Totoo Sa yun. mga speeches, sa mga kung ano-anong forums and foras na nagtalumpati ang dating Pangulo, ni minsan hindi nabanggit yung salitang DRUG o droga. Wala. Wala. At tapos ngayon sumambulat. Mali spelling mo, D-R-U-G-O, drugo. Droga. Mali G-A. spelling. Okay. Drugs na lang kasi. Okay. So ako naman, ang favorite ko, alam mo yung sa mga ano. DRUGS. Ayan. O, di ba? Sabi mo D-R-U-G-O o drugo. Kasi naano ko kagad yung Okay. Rodrigo Ay, oo nga. Alam mo naman ako masyadong yan ang hinahabol kong araw-araw na event. correct. Yung patuloy na paglaban sa droga. Ako, favorite ko yung sa government employees na maging maayos at para hindi na pahirapan yung ating mga mamamayan. Yung pagpila, yung endo, contractualization, basta lahat na may kinalaman sa mga serbisyo ibibigay ng gobyerno para sa publiko. Basta't ako sa droga. Kasi yung kinabukasan na magiging Correct. anak mo, Nakasalalay ay, talaga diyan doon. nakasalalay. Kaya nga nalungkot, umiiyak nga si Gato Jose Rizal. Nakita nyo ba yung mga bantayog niya? Lumuluha. Kasi Ano sabi? siya nagsabi na ang pag-asa ng bayan ay nasa kabataan. Paano kung adik? Hindi ba? Nakalulungkot. Okay, anyway, tuloy-tuloy na tayo. Mga kaibigan, huwag niyong kalimutan at 12 noon, ipalalabas yung documentary ng 50 days ng ating Pangulong Rodrigo Duterte bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. So, ang ating words of wisdom, akmadong-akmado ito, Anthony P. Okay. Alright, ang ating words of wisdom ngayon po Thursday morning ay, it is when the answer to prayer does not come that the trial of faith, more precious than gold, takes place. Naku, Sa Tagalog po. ganda. Sa mga panahon na ang panalangin mo ay hindi nasasagot, ang iyong pananampalataya ay nasusubok. Mula kay Andrew Murray. Okay, salamat po, Mang Andres. Okay, totoo yan. Dahil hindi naman sa lahat ng sandali ng pananalangin mo at panawagan sa poong may kapal, ay sinasagot kagad. Kasi meron siyang sinasabing, in His time. No? Kahit na maglakad ka ng 17 beses ng paluhod, kapag hindi pa nauukol na ipagkaloob sa iyo, hindi Hindi pa. bubukol. Kahit na hindi ka kumikilos kung talagang ipagkakaloob ng minimithi mo, mangyayari yan. In His time. Challenge yun eh. Challenge, Oo. napakalaking challenge. Diba? Yun ang magandang challenge talaga. Baka dahil sa hindi sinasagot, nagtatampo ka na. Oo. Ayaw mo nang tumawag, sasabihin mo, Lord, dasal ako ng dasal, hindi mo pa ipinagkakaloob si Anthony. Parang ganon. Iba ipinagkaloob mo sa akin. Parang ganon. Huwag kang At maghihinanakit. saka alam mo, aside from praying, syempre dapat may gawa. Hindi naman po pwedeng dasal lang tayo ng dasal, mga kababayan. Faith without action, Action is dead. Parang wala lang. Ayun. Okay, tuloy-tuloy na tayo, Zarina. Yes, puntahan na po natin live sa PTV4 ang ating kasama na si Audrey Goriseta para sa kanyang unang bulusok na mga balita. Audrey, good morning. Narito na ang maiinit na balita dito sa Radyo Vision. Pangulong Rodrigo Duterte iginiit na itutuloy ang laban kontra kriminalidad at iligal na droga. Isang Indonesian national nakatakas sa kamay ng Abu Sayyaf. At NAIA Expressway bubuksan na sa susunod na buwan.
Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Sa pagdiriwang ng ika-115 Police Service Anniversary kahapon sa Campo Crame, iginiit ni Pangulong Rodrigo Duterte na magpapatuloy ang kanyang kampanya para sugpuin ang kriminalidad at iligal na droga sa bansa. Yan ay sa kabila ng mga natatanggap niyang negatibong kritisismo mula sa mga mambabatas. Samantala, nagpasalamat naman ang Pangulo sa hanay ng pulisya dahil sa kanilang kontribusyon upang bigyang proteksyon ang Pilipinas at ang mga mamamayan nito. Samantala, pinasalamatan din ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang kanilang Commander-in-Chief sa suportang ibinibigay nito sa kanila, lalo na sa kampanya laban sa iligal na droga. Samantala, may hawak na panibagong listahan si Pangulong Rodrigo Duterte ng mga politikong pinaniniwalaang sangkot sa operasyon ng iligal na droga. Ayon kay Senador Richard Gordon, mas marami ang papangalan ng politiko ng Pangulo na nagbibigay ng proteksyon sa mga tulak ng droga. Dagdag naman ni Senador J.B. Ejercito, karamihan sa mga nasa narcolist ay mga dati at kasalukuyang opisyal, kabilang na ang ilang kongresista, alkalde at councilors. Matatanda ang pinangalanan ng Pangulo ang unang batch ng mga umano'y sangkot sa illegal drug trade na kinabibilangan ng ilang huwes, alkalde at mga pulis. Sa iba pang balita, kinikilala umano ng Malacanang ang pagiging independent body ng Korte Suprema kaugnay ng hakbang nitong isailalim sa investigasyon ang mga tinaguriang narco judges. Sinabi ni Presidential Communications Office Secretary Martin Andanar, may sariling kapangyarihan ang Korte Suprema na maglunsad ng fact-finding probe para sa mga miyembro ng hudikatura na pinangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte na umano'y sangkot sa iligal na droga. Iginit din ng kalihim ang administrative supervision ng SC na magpataw ng kaukulang disciplinary actions sa mga kasamahan nitong masasangkot sa anomalya. Sa iba pang balita, isang Indonesian national ang nakatakas mula sa kamay ng mga bandidong grupong Abu Sayyaf sa Sulu. Ayon kay Western Mindanao Command spokesperson Major Filimontan, nakatakas si Muhammad Saifan matapos ideklara ng Abu Sayyaf na kanila nang pupugutan ng ulo ang naturang bihag. Ayon sa mga residente, natagpuan nilang nakakapit sa lambat at palutang-lutang si Saifan. Isinelba nila ito at agad na dinala sa tanggapan ng pulisya. Kasalukuyan namang pinoproseso ang mga dokumento ni Saifan sa tanggapan ng pulis sa Sulu upang maibalik na siyang muli sa kanyang pamilya. Samantala, nagpasalamat si Communist Party of the Philippines founder Jose Maria Sison kay Pangulong Rodrigo Duterte para sa paglayan ng isa pang consultant ng NDF ilang araw bago ang nakatakdang peace talks sa Oslo, Norway. Ayon kay Sison, patunay lamang ito ng sinserong hakbang ng Pangulo upang umusad at maging matagumpay ang peace negotiation sa pagitan ng gobyerno at ng makakaliwang grupo. Sa kabila ng naging palitan nila ng pahayag, sinabi ni Sison na naging maayos ang pakikitungo ng punong ehekutibo sa mga NDFP lawyers at consultants na kanyang nakasama sa pulong. Nilinaw ni Sison na nananatili silang magkaibigan ni Duterte sa kabila ng ilang hindi pagkakaunawaan. Mas nangingibabaw ngayon ang kanilang pagnanais na magkaroon ng kapayapaan para sa ikabubuti ng bawat Pilipino. Sa iba pang balita, formal na ipapabatid sa publiko ang mga napagtagumpayan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa loob lamang ng 50 araw mula nang maupo ito sa pwesto noong Hunyo at 30. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, makikita sa dokumentaryong 51st Days ang mga pagbabagong ipinatupad ng Pangulo. Unang ipalalabas ang dokumentaryo sa Ateneo de Davao ngayong araw. Hindi naman matiyak ng palace official kung makakapunta ang Pangulong Duterte sa documentary launching, pero tiniyak nitong pupunta ng Davao ngayon ang Pangulo para sa isang summit. Ang 51st Days ay proyekto ng Presidential Communications Office. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ipapakita ng isang Pangulo ng Pilipinas ang kanyang agarang nagawa mula nang maluklok ito sa pwesto.
Samantalang mula ng manumpa bilang ika-16 na Pangulo ng Bansa, ilang hakbangin na ang ipinatupad ni Pangulong Rodrigo Duterte upang labanan ang ilegal na droga, korupsyon at kahirapan. Silipin natin ang ilan sa mga nagawa ng Administrasyong Duterte sa loob pa lamang ng 50 araw nito sa pwesto. Mula sa special na ulat ni Rocky Ignacio. I, Please state your Rodrigo Roa Duterte, name. Do solemnly swear do solemnly swear that I will faithfully that I will faithfully and conscientiously and conscientiously fulfill fulfill my duties my duties as President as of the President Philippines, of the Philippines, Pinili preserve, na mahigit 16 preserve, na milyong Pilipino ang isang alkalde ng Davao City at kauna-unahang Mindanaoan na nanalo bilang Pangulo ng Pilipinas, si Rodrigo Roa Duterte. Dala ang ipinagkaloob na mandato para sa isang tunay na pagbabago ng bansa. Mula sa talamak na operasyon ng ilegal na droga, korupsyon, peace and order, transparency at ang simple at mabilis na proseso ng transaksyon sa gobyerno. Isa sa mahigpit na pangakong laban ng Pangulo sa taong bayan ay ang wakasan ng ilegal na droga sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Kaya ilang araw pa lamang sa pwesto, pinangalanan nito ang 5 dati at aktibong general ng pambansang pulisya na umano'y sangkot dito sa anibersaryo ng Philippine Air Force sa Clark, Pampanga. Sinundan ito ng pagpapakita ng chart na naglalarawan sa galaw ng sindikato ng droga na kumikilo sa bansa kung saan sangkot umano ang mga pangalang Peter Ko, Peter Lim at Herbert Culanco. Sa larangan ng transparency, nilagdaan ni Pangulong Duterte ang executive order para sa pagpapairal ng Freedom of Information o FOI sa ehekutibo. Ayon sa Pangulo, isang hakbang ito para maging bukas ang lahat ng dokumento ng gobyerno sa larangan ng paggamit ng pondo ng bayan. Nagkaroon ng formal na turnover ng sealed at stamped na EO sa pakikipagtulungan ng advocates ng Right to Know, Right Now Coalition, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at kinatawan ng World Bank. Nagpalabas rin ng kauna-unahang executive order si Pangulong Duterte para matutukan ng 12 ahensya ng gobyerno ang programa kontra kahirapan. Nakapalaob sa re-engineering the Office of the President towards greater responsiveness to the attainment of development goals, isinailalim sa pangangasiwa ni Cabinet Secretary Leonzo Evasco ang 12 ahensya kasama ang Housing and Urban Development Coordinating Council o HUDC kung saan itinalaga ng Pangulo si Vice President Leni Robredo. Para sa PTV News, ako si Rocky Ignacio. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon. Para sa Radyo Vision, ako po si Audrey Goriseta. Balik muna sa inyo, Kaya Francis. Okay, maraming salamat Mr. Audrey Goriseta para sa unang bulusok ng ating balitaan on a Thursday. Nagati sa ating orasan, 23 minutos, 3 segundos. Makalipas ang alas 6. Zarina, nasa ngayon na linya po ng ating komunikasyon. Yes, makakapanayam natin ka Francis, si PCO Secretary Martin Andanar at pag-uusapan natin tungkol sa first 50 days ng ating Pangulo. Magandang umaga po, Secretary Andanar. Magandang umaga, Ka Francis, and to the ever-beautiful Zarina. Thank you. Morning. Aba talaga naman. Magandang umaga po, Mr. Secretary, at salamat po. At napaunlakan nyo ang ating Radio Vision sa kabila ng talagang napaka-hectic Hectic ng na schedule schedule, nyo yes. ngayong araw na ito. Dahil unang-una, kinasasabi ka na po ng ating mga mamamayan, ito pong first 50 days na documentary, sir. Could you kindly expound on this para sa kapakanan po ng ating mga listeners and viewers? Oo, itong 51st days documentary ay we are challenging the tradition na 100 days ang report ng isang Pangulo. Opo. Pero alam po natin na hitik na hitik at talagang malaman na malaman ang unang 50 araw ni Presidente Rodrigo Duterte. Alam naman natin na mula noong June 30 ay sub-sub na kami lahat sa trabaho, ang kanyang gabinete. At number 1 dyan, yung success ni Pangulo sa anti-drug, illegal drug campaign na halos 600,000 na po ang nag-surrender, ang nagpresenta ng kanilang sarili na mga drug pusher at mga drug addict, no? So it only goes to show na napaka-successful po ng kampanya ng ating Pangulo pagdating po dyan sa anti-illegal drugs campaign. Nandyan din po yung
yung patuloy at very positive na development pagdating po sa peace process, no, sa peace talks Yes. with CPP and NDF na matutuloy po ngayong darating na Agosto 22 dyan sa Oslo, Norway. Nakita naman natin na nagpayag na si Ka Joma Sison ng kanyang mensahe at ang kanyang very optimistic Naku Ako, po. naputol. Ano bang Ano ba yun? nangyari? Elena, naku, Georgina. Ay, naku po. Sayang naman. Sa kalagitnaan ng napakagandang paglalarawan na ito, no? Abay, bumibigay ang linya natin. Ano Hindi kaya- kinaya ng telepono. Hindi kinaya. Yung mga achievements dahil for 50 masyadong days. hitik na hitik Oo. Mukhang sasabog ang linya dahil sa... Naku po, Mr. Secretary, pagpaumanhin po ninyo, talagang itong mga linya ng ating komunikasyon ngayon, talagang hindi natin mabibigyan ng 99.9% accuracy and durability. Kaya naku po, sayang. Napakaganda ng paglalarawan na yon. Sana... Naandun na si Secretary sa peace process, after ng drug operations. Nasa peace process na siya. Yes, pangalawa pa lang yun, Ka Ikalawa pa lang, Francis. na nilalaman ng 50 days documentary na ito. Okay. Secretary? Nasa linya na, Mr. Secretary. Go ahead, sir. Pasensya na kasi moving kami dito sa Davao City at meron Yes. spots, no. Pero yun nga, like no nabanggit ko, very positive po ang itsura nitong peace process at nagpayag na nga si Joma Sison ng kanyang optimism. At ito'y matutuloy na ngayong Agosto 22 sa Oslo, Norway. At kamakailan lang, nung weekend, kasama ko po si Secretary Jess Duresa, ang head po naman ng delegation ng Philippine government dun po sa Malaysia, na sa isang napaka-successful din, matagumpay na paglulunsad ng implementation ng panels ng Bangsamoro Peace Agreement. So kasama po yan sa mga success. Meron din po yung kay Secretary Gina Lopez, pagpapasara niya ng mga illegal Mining. miners. Oo, yung mga illegal miners at mga irresponsible miners. Meron din po yung paglulunsad nitong social advocacy plan ni Secretary Juni Basco. Ito pong social advocacy plan, ito pong kanyang portfolio sa gobyerno ay para po ma-alleviate ang kahirapan po ng ating bansa. At napakadami pa pong programa ng ating Pangulo na mapapanood nyo po mamayang gabi dito po sa PTV4. Correct us if I'm wrong, Mr. Secretary, sapagkat nakalatag po sa mga balitaan natin na 12 noon daw po ilo-launch o isa sa publiko na radio, television, worldwide o nationwide, itong 50 days documentary. At how long po ito tatagal, Mr. Secretary? Hindi, yung launching po ay ngayong alas 12. Ang alas 12. Ito po yung launching lamang ng 51st days, no? Documentary. Pero yung hindi po namin ipapalabas, advanced screening lang po ito sa Ateneo de Davao. Ayun, I advance see. screening. Okay. Advanced screening lang po ito sa Ateneo de Davao Theater. Tapos yung actual screening ay mapapanood po sa PTV4 mamayang gabi. Gabi na. Ayun, sa gabi na. Okay. At mga anong oras po yan, Mr. Secretary? Ayun, inaalam pa namin kung alas 7 ba ito o alas 8. Wala sa akin yung programa ngayon sa harapan ko. Pero ito po ay ipapalabas mamayang gabi. Will the President Rodrigo Duterte, sabi niyo po ay nandiyan dyan sa Davao na kayo, nandiyan dyan rin po ba siya sa launching ng documentary, sir, sa Ateneo de Davao? Hindi po. Ang Presidente ay meron po siyang scheduled na activity dito po sa social agenda sa panguna po ni Secretary Juni Basco. Ito sa SMX Davao. Magkasalita po siya mamayang hapon. Ayun. Okay, Sarina. Alright. Secretary, nagkasa po ba sa 30 to 40 minutes ang lahat ng achievements ng Pangulo? At I think naging challenge din sa inyo para pagkasyahin lahat. Magaling naman yung mga taga-Channel 4 mag-edit. Wow. Kaya alam naman natin na sobrang dami kasi halos everyday po merong achievement. Yes. Pero ano naman,
nagkasya naman, no? Dahil pinilit natin magkasya at the same time, it's still a comprehensive documentary na mapapanood niyo po sa PTV. And I'm sure right now, naghahanda na rin po kayo for 100 days naman ng ating Oo. Pangulo. Oh, ito, practice lang ito. Yes. Pero ito na naman, Mr. Secretary, another first sa kasaysayan natin. Another first. Yes, na may Sapagkat 50. Normally, ang ginagawa, first 100 days ng Pangulo na naluklok. Ito ngayon kay President Rodrigo Duterte, first of its kind, 50 days sa kanyang panunungkulan, Mr. Secretary. Kasi po kami po'y nangangamba. Kapag hinintay pa natin yung first 100 days, baka hindi na magkasa sa isang oras na programa. Ayun nga. Sa dami. Sa dami pong ginagawa ng ating gobyerno ngayon. Napakabilis po talaga ng takbo at ng successes nitong gobyerno ito. At minabuti na namin magkaroon ng isang advance na documentary, 50 first days of President Rodrigo Duterte. Mr. Secretary, meron po sana kaming ilalambing sa inyo itong ating Radio Vision. Sana po pagbalik nyo rito sa Metro Manila at hindi na po kayo masyadong abala, pwede po bang ma-guest namin kayo sa Radio Vision one of these days, Mr. Secretary? Walang problema. Alam mo, ang gagawin natin, Francis, kasi meron pong bagong radio station, itong RTBM. Opo. Nagtayo po tayo ng bagong studio. So ang gawin natin, i-launch natin yung RTBM, yung RRD or RTBM Radio Daily. I-launch natin, i-hook up natin dyan sa inyo para kayo na mag-launch, kayo na yung pinaka-exclusive sa kauna-una broadcast ng RTBM Radio Daily. Yun na lang gawin natin. At kayo po ang magiging first and guest namin dito sa launching. Ako po yung mag-aangkor. Ayan, ako po. Wow, what a privilege. Bubuksan na pala yun. Iaangkla na dito sa atin na yung radio TV, radio sa RTVM. Di ba kasi napakatagal na Francis na ang tawag natin RTBM. Yes. Ano ba yung na RTBM? Radio Television Malacanang. Opo. So ang tanong doon noon, nasa ng radyo? Di ba? Puro TV lang. Yes. Aha. So Yung radyo nandito sa radyo ng bayan. ngayon talagang meron ng radyo doon mismo. Kasi kung pupunta ka ng RTBM, may TV. Opo. May production, pero walang radio production. Wala. Ngayon, meron na. Ayun. Wow. Ilulunsad Hintayin na. natin yan. Hintayin na. Mga kailan po kaya yan, Mr. Secretary? Actually, kung may oras ka, tapos na yung radyo eh. Tapos na yung studio. Mga 99.9% tapos na. 1 bombilya na lang ang kulang. Okay na, may radio na ang RTVM. Totoo nga naman, si Secretary, na wala nga namang radio aspect. Yung RTVM, ba't pa tinawag na radio or television of Malacanang? Kaya minabuti natin, Zarina, nalagyan ng radyo dahil alam naman niyo siguro na ako po ay more than anything, no? First and foremost, I am a radio announcer. Yes. Right. Yes, sir. Sir, paano yung airing yan? Every day. Naka-hook up nga eh. Yes, kaya Nakahook up lang, kasi hindi naman natin kayang magprograma everyday kasi magastos eh. So ang gagawin natin, meron tayong isang programa, newscast galing doon sa RTBM, hook up natin sa Radyo ng Bayan, at meron din akong sariling programa ko. Yes. Once a week. Once a week po. Once a week yung program naman, Secretary daw. Ayan, siya ang angkor. Yes, siya mismo. ang magpapaliwanag ng mga kilos pampanguluhan. Ayan. Pwede po yun, Mr. Secretary, once a week, ano po? Narration lang. Narration na naman ito, Francis. Kumbaga, narration. Maganda yun. Galing. Alam mo, Monday to Friday, ano nangyari? Mula nung Monday hanggang Friday, tapos sa hapon, magpuprograma ako para ipaliwanag sa taong bayan kung ano yung mga insights, no? Insider information sa loob ng gabinete at sa loob po ng Malacanang. Kaya exclusive po ang mapapahinggan nyo dito sa programa na RTVM Radio Digest naman yung programa ko.
Okay, siguro dyan sa pamamagitan ng programa nyo, Mr. Secretary, ifo-forward na namin ni Zarina lahat po ng mga text natin dito sa Radio Vision na may kaugnayan po sa kilos pampanguluhan na gusto nilang malaman, mga concerns nila. Siguro po magandang avenue yan, Secretary Andanar. Oo, sige po, walang problema. Upuan natin ito, planuhin natin ng maigi ka Francis at Zarina. Walang problema po, basta kayo. Okay, we don't want to take too much of your busy time. Ang inyo pong mensahe, Mr. Secretary. Ang mensahe ko po ay patuloy natin suportahan ang ating presidente sa kanyang kampanya, kanyang plataforma para sa gobyerno, mga polisiya, para mas mabilis po ang ating pag-ahon at pag-asenso at para mas mabilis po yung pagbabago na ating minimiti. Maraming salamat, mabuhay po kayo, Francis, Zarina, at mabuhay po ang Radio Vision, Radyo ng Bayan. Thank you po. Okay, maraming salamat po. More power. At magandang umaga, mga kaibigan. Zarina, ha? Yan po si PCO Secretary Martin Andanar. Grabe, excited ako doon sa radio. Ako, doon ako na-excited. Oo. Muntik ako mahulog sa upuan. Oh, Biro mo, i-hook up dito. Tapos once a week, magpo-programa na siya mismo. Mismo, si Secretary. Ayan, Kasi okay. di ba talaga radio anchor naman talaga Oo, siya? Talagang naku. tinitingal ang anchor. Forte niya yan eh. Walang problema sa kanya yung anchoring eh. Yung time lang, ang time element. Dahil siyempre sa pagkilos ng Pangulo, perming nandiyan siya. Kaya siguro hahanap siya ng slot at saka araw na magiging libre siya Yes. to anchor the program. And aside from that, kapag may mga events ang Pangulo, meron siyang narration or Oo. maaaring Siya paglibre mismo ang mag-expound. Yes. Siyang magda-digest ano ba ibig sabihin ng Pangulo dito sa mga ganitong aktibidades. At saka itong radio, halos lahat po may radyo. Pero yung sa TV, hindi natin alam kung lahat meron eh. Ang kung radyo meron kahit na nasa tayo- bukid, Oo, nakasabit meron. sa sungay ni Kalabaw, ni Damulag, nakikinig ang mga magsasaka. At Okay. kahit sa dagat, di ba Ah. yung mga mangingisda natin, mga Oo, seafarer, lahat yan. May nakikinig. dalang radyo transistor yan at may kape. So, mas Tsape. magandang medium Mas talaga magandang to. The best medium pa rin is radio. Okay, sa oras na 36 minutos, 36 segundos, makalipas ang alas 6 sa unang sigwada ng ating Provincial Roundup. Radyo ng Bayan. Report. Unahin na natin ka, Francis, ang Agusan del Sur kasama si Bobby Elopa. Assalamualaikum, Bobby. Good morning. Maraming salamat. Magandang umaga. Assalamualaikum. Inimok ng Department of Trade and Industry ang mga mamimili ng Agusan del Sur na isumbong ang mga establishmento na nagbibigyan ng kulang na sukli. Sa regular radio TV program na KBP Hour na isinagawa sa Negosyo Center San Francisco noong nakaraang linggo, sinabi ni Trade and Industry Development Specialist Cerila Inson na sa ilalim ng Republic Act 10909 o ang No Short-Changing Act, may kaukulang multa ang ipapataw sa mga establishmento na nagbibigay ng kulang na sukli. Mula 500 hanggang 25,000 piso ang multa at maaaring kansilahin ang kanilang lisensya na makapag-operate, dagdag pa ni Inson. Sinabi niya na sa loob ng 10 araw ay kailangang isumbong o mag-file ng reklamo sa DTI ang isang mamimili. Sa loob ng 20 araw ay magbibigay na ang DTI ng desisyon matapos ng isagawa ang investigasyon, ani Inson. Dito sa bayan ng San Francisco ay wala pa namang nahahain ng reklamo, bagamat mayroong ilang establishmento na nagbibigay ng kulang na sukli o di kaya ay candy lamang. Para sa Radio Vision, Bobby Ilupa, San Francisco, Agusan del Sur, Media ng Bayan. Maraming salamat, Bobby Ilupa. Go! At susunod naman po ang Dagupan Radyo ng Bayan kasama si Dexter Dupagan. Magandang umaga, Dexter. Yes, balikan salamat ang mabigyan ka po. Wala din. Puntahan na natin. Radyo ng Bayan Bontok, naka-ready na ba? Si Apollo Padain. Apollo na imbagabigat kakabsat. Go! Yes, Sir Francis. Magandang umaga na imbag na bigat. Sir Francis, Ma'am Zarina, nakabukas na ang Wellness Center sa Mountain Province Provincial Health Office, second floor Administration Building sa Bontoc General Hospital sa lahat ng interesadong manatiling maganda ang kanilang kalusugan. Si Mountain Province Assistant Provincial Health Officer, Dr. Pinilop Dumogo, ang namumuno sa Wellness Center para makatulong sa mga may karamdaman. Kasama dito ang pagtuturo sa paraan sa wastong pagluto ng masustansyang pagkain at tamang pag-ehersisyo. Ang schedule nito ay bukas sa anumang interesado kada unang Huwebes ng anumang buwan sa buong taon
sa nasabing ospital sa oras alas 12:30 hanggang alas 5 ng hapon. Ang ibang mga kalsada naman sa Mountain Province ay nanatiling bukas sarado na dulot ng sunod-sunod na pag-ulan. Kasalukuyang inaayos ito ng Mountain Province DPWH. Para sa Radyo Vision, Apollo Paraan ng DWR Radyo ng Bayan, Bontoc Mountain Province, Media ng Bayan. Thank you very much, Apollo Padaen. Muli natin balikan ang Dagupan Radyo ng Bayan kasama si Dexter Dupagan. Hello, Dexter. Yes, magandang umaga. Ilang pamilya pa rin ang nananatili sa mga evacuation center sa Pangasinan dahil sa nararanasang pagbaha dulot ng pagulan sa nakalipas na mga araw at upang matiyak ang kanilang mga kalusugan, nag-ikot na ang health emergency team ng probinsya. Ayon kay Provincial Health Officer Dr. Ana Maria Guzman, pinuntahan na nila mga evacuation center mula sa bayan ng Calasiao at Santa Barbara. Namigay na rin sila ng mga kukulang gamot upang makaiwas sa sakit. Samantala, dito naman sa lungsod ng Dagupan, idineklara na ang state of calamity. Sa isinagawang special session kahapon ng hapon, isinailalim sa state of calamity ang buong lungsod dahil sa malawakang pagbaha na pinalala pa ng high tide. Para sa Radyo Vision, Dexter Dupagan mula sa Dagupan City, Media ng Bayan. Maraming salamat, Dexter Dupagan. Okay, at sa puntong ito, papatak pa ba ang ulan sa bubong ng bahay? Weather update! Alamin natin yan ka, Francis, live sa Pag-asa DOST. Narito na ang ating kasamahan na si Desiree Jonio. Desiree, good morning. Yes, good morning din sa inyo dyan, Zarina, Ka Francis, at sa ating mga taga-subaybay. Narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Habagat pa rin ang umiiral pero sa mas kakaunting bahagi na lamang ng bansa. Ayon po sa Pag-asa, dominante na lamang yan dito sa may northern hanggang sa may central Luzon. Gayunman yung bahagi ng Ilocos Region, pati na rin itong Cordillera hanggang sa probinsya nitong Zambales at sa may Bataan, makakaranas pa rin kayo ng mga may hina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. Dito naman sa bahagi ng Mindanao, pati na rin sa Visayas at sa natitirang bahagi nitong Luzon, kabilang po dyan itong Metro Manila. Magandang balita dahil inaasahan nating sisilip na muli si Haring Araw pero posible pa rin naman yung mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Kaya naman, huwag kalilimutan magdala ng payong sa inyong mga lakad. At dahil nga dominante pa rin naman yung habagat, nakataas pa rin yung gale warning sa may northern at sa may western seaboards nitong northern Luzon. Ibig sabihin dito sa mga baybaying ito, bawal munang pumalaot, lalong-lalo na yung mga may maliliit na sasakyang pandagat. Dahil yung lagay ng karagatan, posibleng umabot yan sa maalon hanggang sa napakaalon. At ayon pa rin nga sa Pag-asa, dalawang low pressure area naman yung ating binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Yung isa po huling namataan sa layong 1,990 kilometers silangan nitong Baler sa may Aurora, habang yung isa pa naman ay nasa may layong 2,955 kilometers nitong Apari sa Cagayan. Sa ating panayam kay Pag-asa weather forecaster Loredin de la Cruz, mababa naman yung chance na maging bagyo yung mga binabantayang sama ng panahon, subalit patuloy natin yung i-monitor kasama ang Pag-asa at Telebisyon ng Bayan. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Abangan niyo po ang susunod kong update mamayang alas 8 ng umaga. Para sa Panahon TV, ako po si Desiree Jonio, Media ng Bayan. Maraming salamat, Desiree Jonio. Okay, tuloy-tuloy na tayo sa Rina at bubuksan naman natin ang ating aparador ng message center. Good morning, ma'am, sir. Greet ko lang ang aking asawang Isahak Jauhari at ang aking anak Karona at ang aking apo Norwina Garingan galing kay Norma Jauhari sa Chinese Pearl, Holo, Sulu. Okay, thank you very much. Good morning, Radyo Vision. Hello to Pagirigan and Valdez family of Tuguegarao City from Waki. Happy listening, happy viewing. Good AM, Ma'am Sarina at Sir Francis. Keep up the good work. We are happy viewing here in Tagbilaran City. LB Bualat po ito. Thank you, LB. Good morning, Miss Arena, the girl with a dimple in every smile. At Macho Guapito Ka Francis, thank you. Nakasarayan ko ng sumubaybay sa news nyo kasi pwedeng manood habang nag-aalmusal, walang kadiring balita, walang patayan. Greet ko ulit ang girlfriend ko na si Karen Asco. Miss na kita, God bless you, from Francis Barrios of Makati City. Thank you, thank you. Good morning po, Ma'am Porcelana at Mr. Pogi ng Radyo Vision. Salamat po.
Gusto ko lang batiin ang Luvedice family ng Binangonan, Rizal. Okay, thank you. Good day po, Sir Foggy Francis at Miss Beautiful Sarina. Maraming salamat again. Saludo ko kay President Duterte. Agad ang tulong niya sa mga OFWs. The best talaga siya. Katulad nyo, the best na radio program. More power at God bless. Ka-Presidente at sa inyo, Dali ng San Juan City. And finally, good day, Ka Francis. Please tell President Duterte that a lot of barangay captain in Cebu are drug protector. Thanks, John. Naku, grabe barangay. Ito naman po sa aking cabinet na imbaga-bigat manong gwapong Ka Francis, Oy, Sir Alan, kastamet. and Ma'am Zarina. Radyo Vision always, retired BFP, Roger Flores ng Pidig, Ilocos Norte. Magandang umaga po mga idol. Sana pumunta dito sa lugar namin ang butihing presidente na si President Duterte galing kay Roaina Salvacion ng Tawi-Tawi. Salamat po. Magandang umaga Sir Francis, Ma'am Zarina. Araw-araw po ako nakikinig sa inyong programa. Napakaganda. From Hainal ng Hulo-Sulu. Thank you po. Salamat Good po. morning Ka Francis, Ma'am Zarina. Sana isali din ni President Duterte sa curfew ang religious group na nag-iingay dahil pa ang video kaya hanggang madaling araw. Nakakabingi na. Inday from Surigao del Sur. Grabe naman hanggang madaling araw. Sobra naman. Okay, yun. next. Baka Good lumagpas morning. sila sa langit. Okay. Good morning, Ma'am Zarina and Radyo Vision. Happy viewing to my Ma'am Zenny Ferrer ng Silang Cavite. Masugid kami na taga-subaybay na Radyo Vision at PTV News. Maraming salamat po. At Radyo Vision po ba to? Si Bitoy ng Marikina. Yes, Radyo Vision po ito. Nakikita niyo po ang mukha ni Ka Francis at ako rin po. Good morning po. Talaga. Nagtanong kasi siya. Talaga naman. Okay. Now anyway, 46 minutos na. At 26 segundos makalipas ang alas 6. Alam mo ba, meron akong nabasa na isang pahayag mula sa ating mga mambabatas na itong may kaugnayan sa rehabilitation na para sa mga drug addict na nasa 600,000 na, no? Ang dami Itong na, mga yes. sumurrender. At they are subject to rehabilitation. Ngayon, ang problema pala dito, Arzarina, kinakailangang gumastos ang pamahalaan to the tune of 32 to 33 billion pesos Bilyon. Ako, malaki para pala. dyan sa rehabilitation. Kasi daw, per head, gagastos ng 8,000 to 10,000 per head sa rehabilitation. Now, ang problema nito, Zarina, after 3 or 6 months sa rehab, ginastusan mo na ang isang drug addict. Ano ang assurance mo ngayon na magbabago? Oo. So, kung ganon... Linawin ko lang So kung kukumputin natin ang billion na gagastos sa pagpapaday ng rehab, parang 10,000 na kada ulo. 8 to 10,000 per head. 8 to 10,000 per head ang gagastusin. Oo. Oh, I see. So ngayon, Wala yung namang assurance, hindi pa alam kung magbabago o hindi. Oo. Dahil marami silang nakita, marami mismo nagsabi na pagkatapos lumabas ng rehab, after a few weeks, 1 or 2 weeks, balik na naman sa dati. So, hindi ko naman sinasabing it's a futile exercise, pero paano ngayon yung gagastusin at itatapong igugugol ng pamahalaan na pera sa mga drug addict na ito for rehabilitation, pagkatapos hindi magiging matagumpay. Ako ito para sa akin lang. I think yung sa ganyang bagay, ang effort na dapat ay manggagaling mismo dun sa mga sumuko. Kailangan kasi gaya ng mga sinasabi ng mga guests natin dito, araw-araw about droga, na dapat seryosohin nila yung pagsuko nila at yung pagsawatan na sa paggamit nitong droga. Alam mo Kaya yung I think pagsuko is malaking dalawa part- yan eh. Double meaning yung pagsuko eh. Okay. Maaring sumuko, sincero. Maaari ring sumuko dahil takot sila na abutan ng oplantokhang. Dalawa rin yan eh. Kasi nakita nila na kapag masyadong maigting na itong oplantokhang, na kapag ikaw ay nananatili na lumalaban at nagtatago, abay, delikado ang buhay mo. So yung iba, sige, surrender na lang muna tayo para kalmado. Ligtas tayo. Parang gano'n ang nagkakaroon ng leeway sila. So more on sa ano talaga yun sa tao? Nasa sa tao Yes, nga na eh. maging seryoso doon sa pagsuko at pagbabago. Kaya Kung nga- di ka magbabago, parang wala ka rin, hindi mo rin napakawalan or hindi ka rin nakawala sa epekto ng droga sa'yo, sa takot mo sa tokhang, at syempre, di ba, Oo. alam naman ako nung kinakahantungan kapag ka gumamit or na-involve ka talaga sa droga.
At ako sa akin maraming po pwedeng itustos. Yes, Ah, yun at pa. magamit yung 32 to 33 billion pesos na gagamitin mo sa rehab na walang kasiguruhan, I would rather i-divert ko na yung pondong yan sa mas mangangailangan. Napakarami. As of now, nasaan na yung mga sumuko? Yung nasa mga quarters na, of course, nasa pangangalaga na. Ngayon, yung talagang i-rehab, subject to rehabilitation, ay nasa 600,000 na yata. 6,000. 6,000? 6,000. 600,000 or 6,000? Aba, Ang nabanggit mo 600. Anyway, yung iba, sabi nung mga guest natin, yung iba umuwi muna sa bahay, di ba? With mahigpit na monitoring naman daw. Kasi yung figure ng lumabas ng binasa natin nung nakaraan pa, mahigit na 3.5 milyon na kabataan ang lulong sa droga at apektado ng droga. So itong continuing o plantukhang na ito, napakarami na. Palagay ko hindi lang 6,000 ang sumuko Napakarami na. Napakarami na, Zarina. Kaya naglalaan na sila at kinuwenta nila yung pondo. 33 bilyon ang gagasusin mo. 8 to 10,000 pesos per head. Ang laki ng... Ang laki. For 6 months 6 months normally ang rehab. Anyway, okay, binabati po natin ang isa sa mga viewers natin araw-araw nakikinig, nanonood. Si Ginoong Francisco Bustos ng Montalban, Rizal. Happy listening, happy viewing po, Ka Francisco. Galing po kay Dwayne Bustos ng Philippine Statistics Authority. Good luck, good health, Mang Francisco. At binabati rin po natin, happy viewing, si Mr. Norly Bernabe Oh. ng TOC PTV. Magandang umaga po sa inyo dyan. Ay, Kasama good na rin po morning. yung happy birthday naman kay Melvin Galangan of PTV Programming. Happy birthday po. Ngayon? Ngayong Birthday araw. niya ngayon. Aba, magpaparamdam si Melvin. And good Birthday morning pala din niya daw ngayon. po sa aking pinakamamahal na si Ivy Jane Belen. Balang araw, ikaw ang makakasama ko sa jeep. Ang sasabihin ko sa super na bayad po, 2 senior. Mula kay Jermon. Hello daw. Bakit senior na ba si Jermo? Kumbaga, ibig niya sabihin, hanggang pagtanda kasama niya. Si Ivy Jane Belen. Wow. Napaka-sweet. Nakaka-touch naman yan. Oo. Anyway, sa ikalawang sigwada ng ating provincial roundup, okay, naka-ready na ba? Puntahan na natin. Ang Tacloban, Radyo ng Bayan, kasama si June De Leon. Magandang umaga, June. Yes, maupay nga aga. Mahigit sa 200% ang itinaas ng kaso ng dengue dito sa Eastern Visayas sa unang 6 na buwan ng ngayong taon. Ayon kay DOH Regional Director Minerva Molon, 13 katao na ang namatay samantalang mahigit sa 2,500 ang nagkasakit. Sinabi pa ni Molon na hindi pa nakakaalarma ang dengue sa Reyon 8 dahil sa mababa pa rin ang naitalang namatay sa loob ng 6 na buwan, subalit hindi nagpapabaya ang kanilang departamento upang maiwasan ang paglaganap ng nasabing sakit. Inaasahang tataas pa ang kaso ng dengue dahil sa nagsimula na ang tagulan kung kaya mas maraming lamok ang posibleng maapektuhan ng dengue. Napakalabang 2 ang namatay sa Catbalogan City sa Samar, Maasin City sa Southern Leyte at sa San Miguel dito sa lalawigan ng Leyte. Isa naman ang naitalang namatay sa Abuyog, Taytay City, Palo at Tanawan sa Leyte. Isa rin sa Borongan Eastern Samar, isa sa Calbayog at San Vicente Northern Samar. Samantala, nagpatupad na rin ng fogging operation ang lungsod ng Tacloban sa mga lugar na apektado ng dengue. Maging dito sa Leyte Sports Development Academy ay nagsagawa ng fogging operation at paglilinis sa paligid upang maiwasan ang pagdami ng lamok. Mula DYCD 102.3 FM, June De Leon para sa Radyo Vision, Media ng Bayan. Maraming salamat, June De Leon. Okay, at sa puntong ito, Zarina, nakakawing sa ating linya ng komunikasyon ang ating spokesperson ng Philippine Military Academy, si Colonel Reynaldo Balido, para sa karagdagang informasyon at pagtugon sa mga texters natin tungkol dito sa PMA entrance examination. Okay, magandang umaga, Colonel Balido. Magandang umaga ka, Francis, and ganun din sa iyo, Sarina. Good morning po sa mga nakikinig at nanonood sa atin sa programa nating Radyo Vision. Okay, Colonel, again, bigyan natin ng diin, kailan ang examination?
saan-saan ang ating mga examination centers sa buong Kapuluan? Yes, Ka-Francis, ito'y a few days from now na. August 21 na po ito sa iba't ibang testing centers nationwide. Babasahin ko na lang ulit, Ka-Francis. Go ahead, Colonel. Kababayan, sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, sa University of the Philippines, Diliman, sa Jose Rizal University sa Mandaluyong, sa PMA mismo, sa Baguio City. Sa Lawag naman po, sa Northwestern University, sa Dagupan, Pangasinan, sa University of Pangasinan, PINMA, sa Mountain Province State Polytechnic College, sa St. Mary's University sa Bayongbong, Nueva Vizcaya, sa Cagayan State University sa Tuguegarao, and then Araulio University sa Cabanatuan City, Tarlac State University, Pampanga High School, sa Lipa City, sa loob mismo ng Air Education and Training Command sa Lipa. And then sa University of the Philippines, Los Baños, Laguna, sa Holy Trinity College, sa Puerto Princesa City, Palawan. And then sa Lucena City naman, sa Southern Luzon State University. Sa Legazpi City, we have inside Naval Forces, Southern Luzon, loob po ng kampo ito. And then sa Naga City, we have University of Nueva Cáceres. Sa Visayas naman po tayo. Sa Bacolod City, we have West Negros University. Sa Iloilo City, we have University of Iloilo. Sa Kalibo, Aklan, sa yung ating mga interesadong aplikante, magpunta lamang sa Northwestern Visayas Colleges. Dito sa Cebu, we have Southwestern University. And then sa Dumaguete City, we have Negros Oriental State University. Sa Tagbilaran City naman, we have Holy Name University. Catbalogan City, we have Samar State University. Mercedes Campus po ito. And then sa Eastern Visayas State University naman sa Tacloban. We will go sa Mindanao. Sa Zamboanga City, Zamboanga State College of Marine Science and Technology. Sa Ipil, Zamboanga Sibugay, we have Ipil, Zamboanga Sibugay Municipal Gym. Sa Butuan City, Caraga State University. And then sa Cagayan de Oro City, we have sa loob ng kampo ito, Camp Evangelista Gymnasium. 4th Infantry Division, Philippine Army. Sa Osamis City, we have Misamis University. Sa Davao, we have University of Mindanao, Bolton, dito sa main campus nila. And then sa General Santos City, we have Mindanao Polytechnic College. Sa Tacorong, we have Tacorong City Gymnasium. Sa Iligan naman, Mindanao State University, Iligan Institute of Technology. And then sa Cotabato City, sa Notre Dame University, and then sa Mungao, Tawi-Tawi, sa Mindanao State University, Tawi-Tawi Campus, and finally, itong Kidapawan City sa Cotabato Provincial Gymnasium. Diyan po lahat yung ating mga exam centers, Ka-Francis and Sarina. Colonel, meron tayong mga text. Yun daw bang hindi nakapaghain ng kanilang aplikasyon? Pwede ba on the very day mag-file sila doon? Para bang walk-in. Opo, pwede ka, Francis. In fact, there are some examination centers na as early as Saturday ay tatanggap na sila ng mga application ng mga walk-in applicants. So, ibig sabihin, mag-start na ng processing as early as Saturday. Pero pwede pa rin po on the day mismo, agahan lamang po nila. At ito yung mga dadalhin dapat nila, Ka-Francis. Kopya dapat o kopya ng kanilang birth certificate. Okay. Kopya ng kanilang high school report card or yung Form 137. Okay. Or kung sa mga college na, dalhin na rin nila yung transcript of records nila. Yes. Pero kasama pa rin dapat yung high school report card nila. And then any valid ID for the students, pwede na yung kanilang student's ID. Pwede rin yung driver's license kung sino yung mga mayroon na or voter's ID or any valid identification na magpapatunay na sila po yung mga taong yon. And then magdala rin sila ng 2x2 picture na mayroong white background. Dalawa dapat, minimum ng dalawa para yun yung ikakapit nila pagdating nila dun sa application sa exam center. Iba kakapit nila sa application form
at sa kanilang exam permit. And then, yung Okay. lapis na gagamitin nila pagdating ng exam. August 21, that will be on Sunday. Sunday, Ka Francis. Okay, maraming salamat, Colonel Balido, sa karagdagang informasyon. Para sa pagkakataong ito, Ka Francis and Sarina. Okay, si Colonel Reynaldo Balido, spokesperson ng ating Philippine Military Academy. Okay, Zarina. Gusto ko po magpasalamat sa lahat ng mga nag-text, nanood at nakinig ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Kung na-miss niyo po ang aming edisyon ngayong umaga, maaari kayong mag-log on sa youtube.com. Muli, ako po si Zarina Lusuegro. At sa ngalan po ni Mr. Audrey Goriseta at ng Radyo Vision Family, ang inyong kaagapay Francis Cancino, nag-iwan na isang mapayapa, masagana at magandang umaga. Have a beautiful Thursday ahead of us. God bless. Until tomorrow, maraming salamat po.